Ay, Ano gagawin ko? ano ba? Di ba kakanta ko muna? Ay, kakanta ka pala muna tayo. Sino song leader? Ito muna. Ito. Si Sheena. Yeah. Bigay yung pang-blush. Kailangan ng pang-blush. Yun lang ang tatate. Dalawa. Dalawa daw. Salamat, Ano? salamat at saka thank you, Lord. Ba't ako yun na, ano, ikaw siyang leader? Aking mga gusto ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pati yung sax ni Kuya. May drums ako dito. Teka lang. Ikaw ay mailalapitan. Gusto sa aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo po tayo, magkamayan. Batian naman po tayo. Next song is Brazil. Ano pa? Ang init. Puro Tagalog na yung isip ko. Buhay ko na. Sige lang. Ano yun na kuya po? Ano, kabisado nyo ba yung steel?
Yes. Still. Still is still. Layo, te. Layo. Sabi niya, steak. Stay. Sino? Steak naman si Dan. Si Carmel. Sorry. Nakalimot ako ng mga seconds. Antay natin ang steak. Ay, pinaw. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. I rest my soul in Christ alone. Though His power in quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes. You are God. Amen. Sinong gusto magpatotoo? Talaga ba natin? Sige po sa worship. Okay, let's pray. Lord, aming Ama, maraming salamat po sa binigay niyo pong napakagandang araw na to. Maraming salamat, Lord, na na-enjoy po namin ang iyong creation, O Lord. Ang dagat na ito, Lord, ay isang patunay na your love and your presence are always as vast and as deep as the ocean, Lord. Maraming salamat po at nandito po kami upang pagpurihin ka at ibigay lahat ng glory sa inyo, O Lord. Maraming salamat po sa lahat ng provisions na binibigay nyo sa amin at lahat po ng meron kami ay dahil po sa inyo. Salamat, Lord, sa protection at presensya nyo palagi sa amin, lalo na po ang church po namin na sa CHCC, Lord. Maraming salamat po at dahil po sa inyong pagpapala ay unti-unti pong lumalaki ang church na ito. Maraming salamat, Lord, at dinadasal po namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Take it away, Kuya Mike. Okay. So, nag-devo ako kaninang umaga. At natuwa ako kasi chinat ako ni Kuya Jeff. Eksakto yung devo for today, as in
Talagang kwan siya, sapul na sapul. Kaya may i-share sana ako yung parang past 3 days. Pero nung nabasa ko yung kaninang umaga, sabi ko, eksakto to ah. So, yeah, for December 15, meron tayong verses from Colossians chapter 2, verses 1 to 5. Yan. Okay. So, ito po yung Colossians chapter 2, verses 1 to 5. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance and understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see you good order and the firmness of your faith in Christ. Amen. So basahin ko lang po yung kwan. Ano ba to? Story? Story from the daily devotion. Very striking to nung kaninang umaga nung nagpre-prepare kami ni Luna. Nagulat ako bakit ito yung binigay na understanding or explanation ng verse. So sabi dito, the title is The Fruit of Love. If you are not growing to spiritual maturity in the way that you desire, it is probably because you are not integrated into a fellowship of believers. You cannot be a disciple of Jesus Christ all on your own. Many people make the mistake of thinking that they can. Wherever Paul found himself, he proclaimed the gospel of Jesus. Those who came to faith and accepted Christ became members of small, tightly knit communities. They grew in their faith together with other believers. They taught each other in groups, supported each other, prayed for each other, and took care of one another. They were joined together in communal love for Christ. They received the love of Christ as one. Jesus called his disciples together in a group. They did not learn only from him, but also from each other, through experiencing Christ and his love together. You cannot acquire knowledge of God in the same way that you study for an exam. You do not grow in your understanding of Christ by setting yourself apart and trying to achieve things individually. You grow when you give and receive love in a community of believers. In a social context such as this, you come to know and understand God better. If you are not already a member of a Christian group, make sure that you join one as soon as you can, not just to receive, but to also give. You will be amazed at how much you will learn and how quickly you will grow spiritually. Amen. So, natuwa ako dito kasi syempre from our experience ni Luna, gumawa kasi talaga ng way si Lord para maka-join kami sa community na to, na church community. Before, may work kasi ako na ng 4 to 12 ng Sunday. Palagi kaming nag-uusap ni Luna na, at yun po yung bread and butter namin, not work. Palagi kami nag-uusap ni Luna na mag-join tayo sa Christian na church. Pero paano yung work ko? Palaging ganun. Pero pinagpe-pray na namin yun na i-lead mo kami, Lord, kung saan kami talaga nababagay. At ang ginawa ni Lord, alam nyo, tinanggal niya yung trabaho ko. Problema mo eh. Oo nga. As in, tinanggal niya yung... Kaya October yon, October last year yon nangyari. So, medyo kwan kami ni Luna, kabado kami kasi magki-Christmas eh. So, kailangan namin ng mga, syempre, ng funds para sa mga gagawin ng Christmas. So, medyo hindi naging okay. Pero sabi ko, bakit kaya? Nagko-question ako, bakit kaya? Yun pala, may
may crochet pala si God na para maging part kami sa tightly knit na community na ito. So I am very thankful na ganun nung ginawa ni God na maski iba-ibang hibla pala tayo ng yarn, is pag siya na ang gumalaw at nag-knit, biglang gaganda na tayo ng sweater or kumot na fit talaga sa inyo. Ako masasabi ko kasi na we are perfectly fit sa community na ito, sa Christian community na to. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Jeff at kay Faith na in-invite kami. Ayan. Isipin mo, Rapunzel lang siya at Flynn Rider ako noon. Nasa buntis pa lang si Faith noon. Tapos may play sa IHG. Ako yung nag-act na Flynn Rider at siya si Rapunzel. Isipin nyo, with that, just hindi namin, nung nabasa ko to, as in nag-flashback lahat kanina nung binabasa ko na grabe, sabi ko, na si Lord, hindi talaga natin ma-fathom kung gaano siya kagaling mag-isip at magplano ng mga bagay-bagay sa buhay. Hindi natin nakikita siya kasi nakikita niya lahat. Nga lang tayo pag minsan nabubulag tayo dahil sa fear, dahil sa anxiety, dahil sa depression, nabubulag tayo sa greatness ni Lord dahil doon. But when I joined kaya nga sabi dito sa Colossians na kailangan mo talagang maghanap ng believers so that you will not just grow as a community but you will grow as a mature in spirit. So I am very thankful na naging part kami ng CHCC at paunti-unti nag-grow na rin yung aming spiritual maturity dahil sa guidance ng bawat isa, dahil sa prayers ng isa't isa. Alam niyo, ang first na usapan nga namin ni Luna noon, no? Daddy, ang sarap, no? Na may nagdadasal na ibang tao para sa'yo. Yun ang number one na nakastrike sa amin. Kasi palaging yun yung sinasabi, hindi, sila Faith, lahat. We are praying for you, we are praying for you. Parang, hindi ka naman kayo namin kaano-ano, ba't nyo ako pagdadasal? So, yun yung pinaka-striking na nangyari sa amin ni Luna. Sa family namin na kakaiba yung revelation, kakaiba yung pag-manifest ni Lord sa amin. Sa CHCC talaga. Kakaiba talaga. Ayun. So, praise God, all glory to Him talaga. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito ngayon at na-enjoy natin yung dagat. So, we are very thankful kay Lord, syempre, for this, and masayang-masaya po kami na nasi-share natin yung oras natin sa bawat isa. Ayan. Yes. Okay naman, guys. Next. So yun yung question, what are you grateful ngayong 2024? Yes. May reflection question agad. Kasi yun ang ano ni Kuya Mike eh. So ano ipagpapasalamat nyo ngayong taon na to? Yan So, mauna si... One or two sentences lang. One or two. Kahit kahit konting sharing na ano. Sige, paikot na. sige, mauna na ako. Oo, mauna na. Layo pa na tingin ko eh. Paikot. Okay, so yung sa family po namin, actually nung nag-start pa po yung 2023, nung after pandemic, that was the time na ang family po namin was actually restored by God. Not only yung aming relationship as husband and wife, also yung relationship ko po sa aking mga in-laws and yung sa mga kapatid ni Kay. It was a heartwarming moment nung tinanong kami last year na ano ipinagpapasalamat mo. Tapos itong taon na to, grabe yung sabi ko kay Kay, ito di Kuya, may reflection din kami mag-asawa. Sabi ko, alam mo mami, sumunod lang tayo sa Panginoon, no? Kita mo kung gaano yung kamay niya kikilo sa buhay sa pamilya namin. And sa church, kagaya nung mini-mentor po namin si Johan, sabi ko, nak, kita mo, mula sa mga lolo-lola mo, mga nagsiserve sa Panginoon, kami ng mami mo nagsiserve. Kaya gusto namin, maging magandang example yun
para pati kayo next generation, masundan nyo rin yun. Yes. So yun po ang prayer namin na by 2025 sana na makasama na natin si Joe kasi marunong naman siya eh. May desire eh. Yun nga lang, hindi pa po niya kasi na ano yung nakakatch yung vision na kaya ginagawa ng lolo, lola, mami mo, daddy mo. So yun po ang aming prayer na katulad nung shinare ni Pastor eh. Sabi niya, nakita ko pa lang yung aking mga anak eh nasa ministry, ibang fulfillment. So sa amin, nakasulat po sa Bible yun na there is no ano yun? Than to see, pure joy than to see my children walking. So, yun po, ang tumatak sa akin. This year, napakaraming nangyari sa buhay namin and we are very thankful. Sabi nga, Kuya Mike nga, nung nakita po namin kay family niyo, sabi namin, parang ang tagal na nating magkakakilala. Parang hindi nyo first anniversary itong ito. Parang katukayo from 19 years na yung sila ko. So, yun po. Yun na sa akin. Thank you po. So, ate, pass the ball rolling. Ay, may mic talaga. Yes, of course. Ayun. Ikwento ko rin lang yung about nagpa-plan ng youth camp nung this year. Actually, 2023 pa lang, kayo talaga yung naiisip ko kasi nakita ko yung Camp Umaha. As in, wala akong ibang naiisip, kayo lang during that time. Tapos meron pa nga sinasuggest sila Tita O na ibang camp noon, hindi pa nila kayo kilala. Tapos sabi ko kay Tita O sila na lang kasi baka maano natin sila, mawin natin sila dito sa church. Tapos yun nga yung nangyari. Nawin namin na kayo sa sa CHCC, and it's so yung feeling ng we're honored kasi ginamit kami ni Lord para mapunta kayo ng CHCC, tapos ang dami niyo na contribute sa community na first year nyo pa lang. So I'm so excited to see what the Lord will do in the future sa mga buhay nating lahat. Sa buhay niyong dalawang mag-asawa and sa mga kids niyo. We're also excited and we're so grateful na you allowed us to be part of your family. Ayun, yun isang pinagpapasalamatan ko. Ayun. Tapos, isa pa yung sa Alab Youth kasi in the previous years, parang I consider myself a stagnant Christian kasi feeling ko may time pa last year na umiyak ako kay Pastor. Sabi ko parang wala akong nako-contribute, na parang nakukulangan ako sa ginagawa ko. Nag-breakdown ako sa harap ni Pastor, yung nakakaya. Pero ayun nga. Tapos biglang sabi nga, be careful what you ask for kasi this year parang ang dami-dami kong ginagawa sa church and sa secular job na binigay ni Lord, and nakaka-amaze talaga si Lord kasi sinusustain niya, lalo na yung health ko. Wala akong major na sickness na na-experience ngayon despite sa mga kakulangan sa tulog. Tapos walang major bukod sa monthly ouchies. Pero bukod doon, wala talagang major accidents or sickness akong na-experience. Ganun din si Roman, si Jeff, and I'm grateful na talagang sinusustain kami ni Lord. Di lang physically, mentally, emotionally, spiritually, si Lord talaga lahat eh. Parang hindi ko, tapos yung nabuo pa yung Alab Youth Worship Team, na sabi ko kay Jeff, parang gusto kong sabihin nakaka-proud, pero hindi, parang feeling ko rin, at the same time, parang hindi tama na sabihin ko, pero I just wanna say na kayo, I'm so happy, and nakakatuwa kayong panoorin na meron ng Alab Youth Worship Team. So, thank you kay Lord talaga. Amen. Alright. Pinasa eh. Ayun, sa akin, ano ba? Ang dami! Ang daming dapat ipagpasalamat ngayon. Siguro, number one, church involved na pagpapasalamat ko is
napakaraming breakthrough na nangyari sa CHCC ngayong taon. So, yun, alam ng mga iba na parang like, before eto, sobrang ramdam ko yung church kasi dinelegate nila sa akin yung napakabigat na trabaho as ministry manager. So, involved ako sa lahat ng ministries. Pareho na kami ni Carm. Pero ang hirap kasi parang sobrang na-break yung pagkatao ko nun kasi parang lahat ng alarm ko sa Corpo, kahit Six Sigma strategies like deviation and stuff, hindi siya umubra kasi hindi pala siya umubra sa church community. So yun sa isang organization. So feeling ko parang nagkaroon ako spotlight syndrome, bumalik yung depression ko, sobrang daming nawala sa church na parang feeling ko may hand ako doon kasi nga I was the one managing, pabawas even the founding families na babawasan na nawala siya. And then parang doon nung inatake na ako ng depression, para bang after nun binebreak pala ng Diyos yung pagkatao ko kasi binebreak niya yung bad side ko. Rine-refine pala ako ng Diyos. Until sa parang one day na lang nakita ko na hindi na ako yung main character sa buhay ko. Parang ang sarap na parang nakikita ko yung mga youth na parang siguro first time sa buong buhay ko na pag nag-i-imagine ako ng buhay ko, I see myself now on the sidelines na as a spectator and observer sa kanila, and nangyari lang yun kasi parang nag-let go na ako finally. Sabi ko hindi ko kailangan maging leader pala para makapagsilbi. Pero nung tinanggap ko na mag-serve na lang, sabi ko, kay Paul, magsasubmit ako kay Paul sa worship team, magsasubmit ako kila pastor, magsasubmit ako kila tita, magsasubmit ako sa wife ko kahit di submissive yung wife ko. So, submissive naman siya, madalas. Pero yun, so nangyari yun parang like this year na, and then nung nakita ko yung pagbabago, parang nung natuto ako mag-submit, hindi pa naman siya 100% na full surrender, yun ang gusto ko, pero minsan nahuhuli ko yung sarili ko na lumalaban pa rin, and then every time I pray na Lord, i-rebuke mo tong pagkatao na to, hindi ito yung gusto mo para sa akin, at alam ko hindi ito yung gusto mo para sa akin. Para bang nung natuto ako mag-surrender, yun nga, parang sabi ni Faith, umokay na. Naging smooth sailing, natuto na akong hindi maging worrier. Dati, nung launching ng Alab Youth nung January last year, nung concert, nag-aalala ako nun, talagang pinatiyatan ko si Faith. May mangyayari ba? May darating ba? Bakit sasampu pa lang ang tao dito? In-announce natin, 40 to 50 na tao. Sasampu pa lang nandyan, yung regulars pa natin, sila Pauline. So, Always present. and then, parang unti-unti, dumami, napuno, nag-enjoy lahat. Everyone had a good time. Nagka-banding, may mga nag-stay. And yun, parang mula noon, nag-start na din nung camp. Naalala ko pa yung isang barkada na yun, si Jerry. Nagpo-forecast pa siya ng like 10-day weather report na uulanin tayo. Pero dahil nung time na yun, natuto na ako na hindi, mag-surrender na. Sabi ko, kilala ko yung mga kasama ko. Kilala ko yung dasal nila. Hindi pa ako nagtitiwala sa sariling dasal ko during that time. Oo. Pero ano nangyari? Di ba? Nasa Rosario kayo, di ba? Nasa Rosario kayo, magkatabi lang. Tapos, Si Kuya King nun, yung caretaker. yeah. Kasi umuulan sa river. Talaga? Dito po yung river. Umuulan po si Kuya King. Kasi tutulong siya kung Yeah. magsisilo. Grabe, no? Walang ulan. Yun, so lalo na yon na kaya parang na-prove na naman yung miracle ng Diyos. Nasabi ko yung mga miracles na yun na parang once you really experience it, you can never unexperience it. Parang like something that once you can never unsee na miracles ng Diyos. And yun, ano pa ba, ang dami na yan, yung stress nila during this Christmas party, sinasabi ko sa kanila, so pag nagsasabi sila ate, after Saturday, wala na yan, ba't ba kayo na-stress? Kasi natuto rin ako nun sa mga programs na sinusuportahan namin ni Faith na hindi ginagawa mo yung gawain ng Diyos, talagang susuportahan ka ng Diyos. Na hindi naman sa umaasa kami na sa una, ayaw rin naman namin
na parang wala rin kaming gawin, na yung parang aasa ng walang ginagawa. Pero ginagawa lang namin kung ano mga kaya namin. Then He fills everything else para maging 100%. Tulad sa ni Mike, nagiging perfect. Nagiging perfect yung mga pangyayari dahil kay God kasi siya lang naman yung perfecto. Without Him sa mga programa natin, walang magiging perfect. So parang yun, natuto kaming mag-let go. Sabihin ko na rin, ito, marami din nakakaalam, nagbangayan kami ni Paul a few weeks ago. Before worship, nagtaasan kami ng boses. That was before worship, I think, November. Late November na, maraming din nakaalam. Si Nico, lumayo siya kasi pakiramdam niya, magsusuntukan kami. Si Kevin, tumahimik na lang siya para hindi na mag-add ng fuel. Naayos namin before kami tumugtog. After nun, nung tumutugtog kami, I'm sure ganun rin naramdaman ni Paul, pero sobrang damang-dama namin yung spirit na andun sa amin. So sabi ko nun parang nagpagamit ako sa kalaban. And sabi ko na talagang yun yung nangyayari sa atin kapag inako natin at hindi pinagpa sa Diyos lahat. So mga recent realizations, pero add them all up together, parang Diyos ba rin. Tulad ng sabi ni Mike, is the grand weaver of things na kaya tayo nandito ngayon kasi tinuturuan tayo palagi ng Diyos. And yung experiences this year is really overwhelming. Sa inyo na lang po mga pastors, yung FCC was a very first and nag-host ang CHCC. Hindi man kayo proud kasi sabi ko, tinatanggal ko na sa vocabulary ko yung word na proud because of the sin of pride. So I always try to use the word humble, and I am very humbled na part ako ng community na to. Yan lang, ang dami ko sinabi. Ako naman po, I can really relate kila Kuya Mike. Kasi parang, di ba, nag-church ako sa baba. Tapos I've been there since bata pa talaga. Like, baby pa lang nandun na ako. Bago ako umakyat ng Baguio, nalulungkot ako. Kasi syempre, masa-separate ka from them. Tapos ang thinking ko kasi noon, parang hindi ako magiging ganun ka-comfortable dito sa CHCC since it's a new community, ganyan. Tapos wala talaga akong kilala kahit sino. So sabi ko, feeling ko magiging tikabutas lang ako ng bangko dito sa CHCC. Kasi medyo, rin ako medyo matagal akong mag-adjust sa environment, sa mga new environment. Parang hindi ko kaya maging comfortable agad-agad, ganon. Pero ako, I'm really thankful sa Panginoon na dinala niya ako dito sa CHCC. And I really felt the warmth na sa community na to. Hindi ko lubos akalain na parang magkakaroon ako ng moments na ayoko na lang bumaba dito na lang po. So, pero ayun. Tapos kasi recently parang nafe-feel ko yon kasi may mga tanong sa akin. Sabi, kailan ka bababa ng Baguio? Ganon. Tapos sabi ko, hala, parang last sem ko na next sem. Tapos parang it made me feel sad. Sabi ko, parang I found a new family dito. Tapos ang hirap niyang iwan. Parang Puro lang naman ang apartment dito. Pero ayun, I really thank the Lord na napunta ako sa CHCC. And I was able to discover new things about me through the help din ng CHCC. Tapos, nagpapasalamat ako sa Lord kasi even though meron akong separation from my previous church, hindi man yung total separation, pero yung like, since wala nga ako doon madalas, at least I found a new family dito. So, ayun. Thank you, Lord. Sabi niyo, walang iwanan din. Kaya, siguro pa kanina talaga. I think grateful po ako sa worship ministry. Ilang beses ko na ito sinabi. Pero, dati ko na po kasi gusto kumanta para sa church. Pero wala akong chance, tas nahiya din ako. Pero ever since I joined yung worship,
gagamit ko na yung boses ko for the Lord. Tapos, tumataas din po yung confidence ko sa sarili ko. And, di ko din akalain na marunong na ako mag-play ng 2 instrument. Yun lang po. Ay, joke lang. Sa akin po naalala ko yung tinanong sa akin kagabi nila Ate Jen. Kasi tinanong nila ako kagabi kung pang ilang Christmas party ko na daw sa church. Tapos sabi ko 2 beses. Tapos na-realize ko na parang kailan lang bago ako umakyat dito. Naghahanap ako ng church na pag-a-attendan ko. Kasi same kami po ni Sheena, may church din kami sa baba. Tapos simula bata talagang umattend na ganyan. Tapos nagbi-ministry tapos nung before po ako umakyat, kwento ko lang po parang fear ko talaga, parang natatakot ako na saan ako a-attend kasi wala akong kakilala dito sa Baguio, ganyan. Naghahanap na nga po ako ng church sa bandang malapit sa amin kung saan ako a-attend Sabi ko, lalakasan ko na yung loob ko kasi parang hinahanap-hanap ko po talaga na kapag kasanayan mo na meron kang church na inattendan, ganyan. Tapos one time po, buti na lang si Ate Aya nag-chat sa akin. Sabi niya, saan ka banta? Ganyan. Tapos, kinapalan ko na po yung mukha ko. Sabi ko, pwede po ba akong sumama sa church nyo? Sabi ko, gano'n. Oo, kasi... si Ate Aya po. Opo. Tapos, nung nagkikwento po si Sheena, parang ang bilis kasi, yun nga po, dito na, nagmi-ministry na ako, ganyan. Tapos, meron din po akong season na mababa pa ba ako ng sambales o wag na? Yun po yung naiisip ko. Sabi ko, Pwede kayo mag-dorm na yun po kasi, sa totoo lang po kasi ang hirap na mag-isa ka ganyan. Tapos, parang wala kang, yung mga nakakasalamuha mo simula Monday hanggang Saturday talagang iba-iba. So, challenge ka talaga. Tapos, minsan may time na nadi-discourage ka, ganyan na. May time pa nga po minsan na hindi maiwasan na matempt ka, ganyan. Pero, hindi naman yung sobrang bigat na Pero, masarap sa feeling kasi na meron kang, kahit isang araw lang sa isang linggo. Pero, syempre, hindi natin kakalimutan na kausapin yung Panginoon everyday. Yung meron kang, yung mga ka-churchmate mo, nakakaano mo, parang nai-encourage ka, 'di ba, ganon. Tapos, yung nakapag-thank you ka, kasi, yung, di mo namamalayan yung mga pinagpipray mo or yung struggles mo. Everyday na nalalagpasan mo, basta sinurrender mo sa Panginoon. Yun po yung parang naano ko na ang bilis ng oras kasi yun nga 2 years na kami. 2 years na ako sa Baguio tapos parang wag muna sanang mabilis ulit kasi yun nga bababa na ulit. Opo. Kaya nga po nung this week iniisip ko, uwi pa ba ako? Sige po. Joke lang po. Kasi hindi po ako Pwede umuwi. kasi tinatanong na nga po kung kailan matapos yung exam ko kasi. Yun po. Opo. Yun lang po sa akin. Kaya ka. Happy birthday to you. Ano na nga yung sasabihin? Tanong, what are you grateful for? Hindi, joke lang naman. Hindi, siguro sa akin, mostly, more on, sa academic aspect. Kasi, siguro ito na yung pinaka-thankful ako dahil nalagpasan ko siya ng kahit hindi ko ina-expect na kaya ko siyang lagpasan with the Lord. Kasi to the point na as in parang minsan tinitignan ko na lang parang hindi na siya kaya, parang imposible na. Pero kapag talaga hinayaan mo si Lord gumalaw,
siya yung mag-go. Parang lahat ng mga imposible sa'yo, gagawing posible ni Lord para sa'yo. So, yun lang naman. Oo, kasama ka. Ako naman po, well, to be honest, Ay, umiyak. Tissue guys, tissue. nung nag-18 po kasi ang sa HCC, last Pwede year, naman. no last year kasi, talagang sabi ko, Ate Jen, ako yung gagawa nung standee na sa HCC at 18. But then, actually, yun yung deviation ko. Kasi I'm at my lowest point that time. And, sa totoo lang, at that time din, gusto kong umalis ng church. Because one of our church mates, we had a conflict. So, hindi ko alam kung feeling ko alam ni Ma'am Carms yun. Ano ako yun, ma'am? Na hindi naman ikaw. Ayun, but then I think the Lord kasi that time na ginagawa ko yung standee, feeling ko talaga nun hindi ko siya matatapos before yung 18th year natin. But I think the Lord kasi binigyan niya ako ng strength and alam niya yun yung coping mechanism ko para malabanan ko yung depression and all. Talagang ayoko na kasi alam niyo naman na hindi ako every Sunday na pumupunta noon. Especially nung malayo na ako dun sa church, wala pa ako dun sa Luwakan noon. And then, I thank the Lord for the lives of Pastor Arnel and Ma'am Olive kasi sila talaga yung nag-ano sa akin na no, mag-church ka pa rin. Huwag mong titingnan yung tao, kundi ang Panginoon. Kasi hindi naman tayo pumupunta ng church dahil sa tao eh. Though that person, siya rin talaga yung nagpupush sa akin to come. But then yun nga, kasi, but then I really thank the Lord to, pinarealize niya sa akin kung ano yung mga pagkakamali ko, ano yung mga dapat na i-look forward ko, na dapat positive lang lagi. Huwag mong titingnan yung negative side ng person. Mas titingnan mo kung paano din siya ginagamit ng Panginoon. And I thank the Lord kasi pinakita niya sa akin yung light. And I thank the Lord din kasi pagpasok ng 2024, ang daming nangyari. I really thank God sa buhay ni Ate Faith, Kuya Jeff. Nasama ako sa Alab Youth. Ginagamit din ako ni Lord. Yes! And and I really thank the Lord kasi kahit sa school, yun nga dun sa grand reunion, sabi nga ni Pastor Nana na yung ministry natin, hindi lang sa church, kahit sa work. And I really thank the Lord for it. Kailan lang nalaman ko na sa ministry pala na ginagawa ko sa church, may nakakikita nun. And I inspired one of the teachers. Hindi ko inakala na sa simpleng mga lang namin is, wow, may na-touch pala doon sa sa buhay ko na sinishare ko din sa kanila. Ewan ko kung bakit at papaano. Nagulat na lang ako nung nagpapasalamat siya. Hindi ako yun, but I really thank the Lord sa kanya lahat ng papuri. Yan po. Sound. Hello. Hi guys. Sige, stop muna tayo sa iyak-iyak ha. So, good news muna guys. Last week ata yun. Ay, joke lang. Last week ba yun? Lumabas na po kasi yung result ng part 1 ng exam ko. And yes, nakapasa po tayo. Ayun. Yun po yung isa sa mga pinasasalamat ko kay Lord this year. And ayun, masasabi ko lang na yung 2024 ko is very tiring talaga siya. But at the same time,
dito din pinakita ni Lord yung yung breakthrough. Kunwari yung board exam ko happened nung May, 'di ba? Marami po talagang victory. So, yun po yung mga pinasasalamat ko kay Lord na despite na nafi-feel ko yung parang tiresome na aura ganun. And ayun nga, to the point na nakakapagod talaga siya na gusto ko lang sumuko, guys. Ayun. Pero thankful ako kay Lord kasi kahit na pinagdaan ko yung mga struggles na yon, he was still faithful hanggang ngayon, actually. And ayun, thank you Lord sa lahat ng blessings and victories this year. And I am still looking forward to it sa next year. Ayun po, thank you po. Honor. Para sa akin po, I'm thankful for... Hello! Wait lang! I'm thankful for na when we joined CHCC kasi nawala po yung lahat ng problema ko po. Tapos parang kasi na-touch ako ni Lord. Na-touch ako ni Lord kasi dami ko ng problema nung before we went to CHCC. Tapos... Tissue. Wait lang. Thankful ako kasi may kaaway kasi ako sa school noon. Tas it's parang like Pangalan? Ala! Parang kasi buong friend group kasi parang kinick out nila ako sa friend group. Inaaway nila ako. Tapos nung sumali ako ng CHCC, na-realize ko na ina-attack lang po sila ng mga evil spirits, ganon. Kaya, ayun, pinag-pray ko sila. Tapos, ayun, nagbatihan naman kami. Ayun, yan lang. Medyo same rin kay Jedi. Kasi noon, I think, panagbenga yun, tas in-invite nila Tita Faith sila, Daddy. Yung first na pinuntahan nyo is wala ako nun. Tapos nung pumunta ako, nung next na Sundays, may na-feel akong yung Holy Spirit is there and na-touch talaga ako. Pero as the time goes, nung plinano nila mommy na magpa-baptize, sorry. Na-feel ko na grant pa ako kay Jedi na ba't parang we're going away from, siyempre sanay kami sa Catholic. Tapos biglang magpapabaptize sila. I wanted to talk to them na Mami kasi kaya medyo mabilis. Tapos yun yung time na nawala si Granddad. Kaya naisip ko na we're leaving his belief, ganun. I talked to mommy. Sabi niya, okay lang kasi Granddad would want this for us. Para ma-deepen yung faith in God. Kaya ngayon I'm thankful for all of you po. Na-welcome po talaga ako. Yun lang po, thank you po! Mga kapatid ko, mga kapamilya ko pala ng mga ito. Ganun,
basahan ng tissue. Ano ba? Guys, gusto mo. Okay, guys, serious. What I'm thankful for, una is, may magandang ate si Jester. Kuya, hindi lang ako ate ha, hindi lang ako yung ate. Akala ko maiiyak ako. Ayun, actually, sobrang marami akong ipagpapasalamat ng 2024. Though di pa nga tapos ng taon na to, pero February pa lang, ay January 31 pala. January 30 pa lang, solve na talaga ako kay Lord. Dahil parang ang tagal nang nagkaayos ni na Ate Edna and Tatay, pero nung nag-look back ako, this year lang pala talaga yun. And sobrang breakthrough talaga yun sa family namin. Kasi nga, more than a decade silang hindi nag-uusap. Kahit nasa bahay lang, more than a decade. Yes, mga borders lang po yung mga tao sa bahay namin. Nagkikita sila, hindi sila nag-uusap. Ganon. Pagkakain yung isa, wala yung isa. So, ganun yung situation sa bahay. And dumating na kami sa point na parang yung mga ate ko, nandun na sila sa verdict na ganyan na talaga yan. Yun na talaga yun. Parang tinanggap na nila na hanggang ganyan na, hindi na magbabago. And although alam ko, in words lang yun, they're still hoping. Pero di ba kasi yung declaration ng words natin, may power din yun. And last straw na talaga, sabi ko, Lord, pag ako pa yung bumigay at wala na akong hope, wala na talaga, sabi ko. So kailangan stronger yung faith ko, magkaroon ako ng hope pa din, makita nila na I'm still hoping pa rin na magkaayos sila. Kahit parang ang imposible talaga dahil nga, sila, magkaugali sila. So, ma-pride silang dalawa. Dapat may mauna talaga sa kanilang mag-reach out. Parehas silang ma-pride nga. So, sinong unang magre-reach out? Pero the Lord pala is really working with them. Hindi nga natin nakikita. Di ko alam paano pinasoften ni Lord yung hearts nila. Pero knowing Ate Edna, knowing my father, alam ko kung sila lang talaga sa sarili nila yun. Wala talaga. Hindi siya mangyayari. Kaya it's a really miracle. Si Lord talaga yun. Kung may question sa akin kung totoo ang Diyos, hindi nila pwedeng i-contest sa akin na wala. Kasi with my very own eyes, nakita ko na experience ko na merong restoration sa family at si Lord yung gagawa. So, thank you Lord talaga. Niloloko ko nga si Lord. Lord, kailangan ko lang pala mag-31 para ano? Kasi magpa-birthday. Ay, sorry! Sorry ka. 25 pala, 25. Hindi mo na ginagawa. Yun, sabi ko kasi, ang haba na ng panahon. Kasi ever since ganun na si Father, talagang inom talaga siya. Kinalakihan ko na yon to the point na talagang parang breaking point na ng family namin and everything. Kinuha ko na siya sa Manila habang nag-aaral ako and all. Ganun pa rin. Kasi magaling siya makipagbarkada eh. Kapag nabarkada siya at yung nabarkada niya inom-inom, syempre nahahawa siya. Ganun. So, thankful talaga ako kay Lord na nadala ko din siya sa Baguio at sumama din talaga siya. Praise God! Tatayang lahat. Mag-move on tayo lahat sa Baguio. Move on na tumira. Baguio na sige, may usap tayo, Sheena. Ikaw na? Ready ko yung call niya. Hindi ako iyak, promise. Hindi daw iyak. Hindi ako iyak. Hindi, ano lang, ang pinaka-thankful ako kasi this year, naramdaman ko ang spiritual breakthrough sa akin, not only sa sarili ko, sa buong family ko. Yun, sobrang nagpapa-thank you ako doon kasi hindi ko ma-imagine yung sarili ko na darating ako sa ganitong punto na makakakilala ako ng panibagong family. Gaya nga ng sabi niyo, same mutual feelings tayo na ang pakiramdam ko din, parang feeling ko, ang tagal-tagal ko na dito. Feeling ko, to think na si Faith noon, isang beses ko lang siyang nakita ko lang siya, kumakanta lang siya.
hi, hello lang. Pero ang pakiramdam ko, ang tagal na namin magkakilala. Si Jeff nun, hindi ko ba yata na-meet si Jeff nun eh, oo. Pero ngayon, right now, parang pakiramdam ko na may bago kaming nanay, may bago kaming tatay, kila Pastor Joel, Pastor Arnel, Tita Edna, Tita O. Yun ang palagi namin pinag-uusapan na, Daddy, pakiramdam mo rin ba may bago kang nanay at mga bagong nanay, mga bagong tatay, sa mga bagong kapatid, sa inyong lahat. Kaya ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa feeling nung ganun. Kaya every time nagpe-pray din ako on my own, I always thank the Lord na, Lord, salamat sa bagong pamilya na binigay mo. Salamat sa spiritual breakthrough na patuloy mong binibigay sa akin. Salamat sa continuous manifestation mo sa akin kung sino ka talaga. Kaya thank you po sa lahat. Maraming salamat. For me, parang ito, aside sa pagkakaroon ko ng husband, pagkakaroon ng mga anak, isa sa anong tawag doon, memorable na sa buhay ko is yung pagtanggap ko kay Lord. Pag-surrender ko ng buhay ko kay Lord. So yun, thank you po. Ay, favorite ko to. Upbeat. Okay, Zoe. Sa akin, nung pumunta kami rito ni Edna, sa kaming family sa Baguio, sabi ko, magkaroon lang ng breakthrough yung dalawa kong anak. Breakthrough na sama niya. Now, si Zoe may ministry, si Sams may ministry, ako may ministry. Malaking breakthrough kasi kung di nyo po alam, kakwento ko ng kaunti. Nung naandun kami sa dati namin church, pagkatapos ng service, hindi pa nagkukrus. Meron nang tatayo, uuwi na. Ganun lang. May tatayo na at may uuwi na. Okay. Dati yon. Okay. Ngayon, gusto na naming umuwi, nandun pa rin sa church. Anak, umuwi ka na, please. Anak, umuwi ka na, please. Bawat floor pababa. Oo, please. Gabi na. Magpahinga na tayo. Tapos si Sams naman, naiyak siya dati dahil andun yung mga kaka-form lang nung kanilang small group eh. Nagbaband sila nun kaya pagdating dito naiiyak yan. For ilang months para siyang nag-iisa lang. Pero now parang lahat yata niyayakap na ng anak ko. Lahat pati ayun. Kaya nagkaroon kami ng panibagong pamilya, kapatid yung mga anak ko. Salamat kay Carms. Kumakapal na po ba mga mukha nila? Ayun na, naiyak ko. Confident pa na. Lord, salamat naman. Confidence yun. Positive scripting. Yan. Kaya sa amin ni Edna, that is worth praising God for. Yan. Tapos, of course, yung ministry namin dito, well adapted naman kami, tanggap kami para kaming matagal na rito eh. So yun lang, sana wag nyo kaming tawaging lolo at lola. Mami, yun lang. Salamat. Dudugtungan ko na kasi syempre as parents, parang yun yung pinaka biggest pwede naming masabing gratitude namin sa Diyos na we are so thankful dahil sa buhay ng mga anak ko na ginamit na rin ng Diyos. Kasi syempre, wala kaming pinapanalangin na Lord, yung aming mga anak, magkaroon talaga sila ng true encounter sa Diyos. Kasi syempre, lumaki sila sa church eh. So parang yun yung hope namin. Iba yung makita mo sila na nasa church lang, iba rin yung makita mo sila na nasa church na nagsiserve sa Lord. So yun yung biggest breakthrough namin nung napunta kami rito sa CHCC, na makita namin na nag-grow rin sila
na siguro yun nga, malaking part talaga yung community. Although, kasi ang NCC, bigger talaga siya, malaking community siya, so hindi sila makapenetrate. So itong small community, dito sila nakapasok. At feeling ko accepted talaga sila rito. Merong Carms na nagtsatsaga, thank you Carms. At yun, siguro as parents, parang wala kaming ibang yung mga anak ko, yun yung legacy mo eh. Actually, isa pang biggest namin, yung nagkaroon kami ng apo. Siyempre, nung makita nga namin, sabi, eto na lang yung mga iiwanan mo eh. Wala ka naman ibang maipapasa or maipapamana sa kanila, kundi yung faith. So, yun yung, kaya we are so thankful kasi nakita namin na nag-grow sila. At yun din nga, dahil meron na kami third generation, yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung prayer namin na pati dun sa apo, may ipasa namin yung faith. So yun yung aming so much thankful sa God na we belong to a community na we are so accepted, yung mga anak ko nag-grow. And yun lang siguro, yun lang, na kami, kota na. Kota na for the year. Kota na. Ako may habol ako. Sige. Papasalamat ako kay Paul, nabigyan niya ng opportunity si Zoe, kay Faith, nabigyan niya si Sams ng ministry, nagbe-bake yan, kaya kahit madaling araw nagbe-bake yan, at nalulungkot lang ako dahil hindi ko na sabihin yung joke na yun. Baka magkamali yung joke ko eh. Sabi ko sa sarili ko, sige anak, bake ka lang. Sa isip-isip ko lang. Kahit nagaling sa amin yung pinambebe. Okay, mag-bake ka lang. Mag-bake ka lang. Pero natuwa kami kasi nagkaroon siya ng mga ate kuya na CHCC sa youth. Ate kuya ni Zoe sa tech team, yun lang. Kota na kami, kota na. Ako na magkasalita para kay Zoe kasi umiyak. Go Zoe. Ayaw siya ng support friend. Emotional. Alam niyo, hindi ko talaga ang role ko. Ewan ko kung sila nagti-thank you eh. Ano no? Tagakain. May journal ako. May journal po ako eh. Every year may journal ako. Kasi makakalimutin ako. Ngayon tinitingnan ko kung ano nangyari. Okay Alam nga niya kung kailan first anniversary niya sa tech team eh. Di ba? Oo, na nag-testimony siya nung September. Ayun nga, nag-thank you ako kay Lord kasi lumaki na nga yung pamilya namin. I'm not sure kung happy ako na tita ko. Tumanda bigla. Pero mahilig ako sa kids, so okay lang din pala. Dati iniisip ko, saan ko ba gagamitin yung talents ko? Pero ngayong year, ang dami kong nagawa para kay Lord. Yes, amen! Pag tinitingnan ko yung mga videos, parang dun ko nakikita yung binigay sa akin na gift ni Lord para makita ng ibang tao kung ano yung ginagawa niya. Para hindi lang para sa akin, para sa lahat. Sana mas madami pa akong gawin next year. Oops, be careful yun! I don't mind. We are looking forward. Ayun lang po. Si Jaden.
Ay, go, Jaden. What are you thankful? No, wala ka. What are you thankful for? Ano yung pagpapasalamat mo kay Lord this year? Are you thankful for? Yeah. Any. What do we just say everything? The word everything. Kay specific. Kahit one sense. Sige, go. Yeah. Okay, si Kuya Jaden naman. Okay. The thing I am thankful for is the talent that God gave me because in my classroom my friends know that I crochet. That's why they're asking me for like water bottle covers and everything else. I'm Jaden, me too, please. Okay. Size. Yeah. Okay. Good. Yay. Johan, sika. What are you thankful for this year? Dito ka na, magpakita kayo, hindi ka makita. Gitara, kuya. Ano yung pagpapasalamat mo kay Lord this year? Sige, use the mic. Huh? Yeah, well, like for you. Gagamba! Ano ka? Oh, lit naman. Ano lang to? Magandang talon. So, Kuya Johan, what are you thankful for? That's a jumping spider. Sige. We're waiting for it. Pag malaki. This year. Ako, inuulit ko yung ano. May special na siya. Ayun, go kuya. We're waiting. Ano yun, anak? Wala kayo pagpapasalamat yun, ha? You've got a lot of awards. You've got a lot of awards. This year, wala naman. No, you got the scholarship this year. Oh! You forgot about it? Sige na, anak. We're waiting for you. Sige. Huwag ka maiya. Lahat nagsalita. Kahit si Jaden. Yeah. What you're grateful for? Yeah, any. Family Or your friend. My mom is slimmer now. Oh, ganun. Pwede pagpasalamat kayo. Mamaya Oh, yan. sa kanya, kuya. Don't press it. Sige, go. Gumaling ka sa basketball. Yeah, go. Sige, okay. Good. Grateful ako this year kasi this year I got scholarship this year. And kasi sobrang hirap ng high school kaysa sa elementary. Nakatatlong B+ ako this year. First time. And yun lang. Then that this year was a good year to remember. Yun lang. Okay. Thank you. Pwede tayo. Meron pa bang additional? Ano? Layo eh, hindi aabot. Hindi ano, siguro. Ano na lang. Diba, nagpasalamat tayo. Ito naman siguro, for me, I think it's the most appropriate time for adapting na alam niyo naman na pag kunyari ako nag-message ako ayun, madaling araw diba nag-message ako sa inyo uy Jester, ano nagagawin natin si Kuya Paul ba't yung kasi ino-open Kailangan ko na sa inyo hindi kaya nga
Lagi yung sinasabi kay Jess, alam mo kasi si Kuya po, wala sa on 69. Iba kasi tayo hours sila. Iba ang ano ko eh, time zone ko eh. Office hours ko kasi yung gabi. Hindi ako siguro appreciation siguro kasi hindi naman imagine ito na to of pinakamadami natin yung event. No exaggeration yun. Ang dami. As in. Tapos naisingit pa natin yung grand reunion. Naisingit natin yung encounter. Naisingit pa natin itong Christmas party na hiwa-hiwalay. Tapos meron pa tayo ngayon. Parang, can you imagine kung paano inalaw ni Lord yun? Saka sa mga ministry heads nila dito at yung mga hihapa. Alam ko ang hirap mag-handle ng isang ministry. Lalong-lalo na kapag ka ikaw yung inatasan nila. Pero, kita mo naman yun afterward na parang pag-iisip mo sa konsepto ng busing tao, ang hirap talaga yung explain ko. Hindi mo maayaw parang, paano nangyayari to? I mean, paano natin maalas? Pero, ang galing, lalo na sila kayo, yung binigay sa inyo ng responsibility na pag-handle ng napakalaking responsibility. Pilasa talaga yung torch ba yun? Yung bato. Ibig sabihin, sa church natin guys, hindi yung building ng church, ito yung pag-build natin. Kaya, nung nag-uusap kami yung daddy dito, early this year. Kasi may parang ganun gifting ako ng Panginoon. Hindi niya pakita niya sa akin ganun. Kasi yun ang nakita ko actually, na something big is, yung kasi ni Pastor, di ba sinabi ko yun, something big is going to happen in this church. Yun na, ito na yun. Imagine, nakapag-host tayo ng gano'ng kalaki. Nakapag, tayo ng training workshop, nakapag-ayos yung mga workshop. Sabi ko, hindi naman yun mangyayari. Saka gusto ko lang din po i-share, behind the scenes, sa tech. Grabe po ang kalaban. Every time na magkakaroon tayo event kahapon, ayaw gumana ng mga monitor. Talaga? Opo, sabi ko dito sa mga to, hindi tayo papayag, pero pray tayo, hindi tayo papayag kalaban magtatagumpay. Sabi ko, hindi pwedeng hindi gagana yan kasi ginagamit natin. Tapos gumana siya, right after nung yung event. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, guys, when you are actually handling a ministry sa church, sometimes ang kalaban, try ka niya talagang i-discourage. Minsan gusto nga niya, huwag ka lang mag-serve. I-disig ka. Pero huwag kayong magpa-hagigit. Huwag kayong magpa-sway sa ganang ideology. Lagi niyo iisipin, kaya kayo dinagay ng Panginoon. Dahil at alam ng Lord na kung sino yung mga pinili kayo. Alam ng Panginoon, kaya kayo nilalagay. At meron kang purpose. Kasi sabi ni Kuya Mike, yung iba-iba tayo ng strata. Pero lahat yun magtatagpo-tagpo. At maganda. Kaya napakaganda. Sabi ko nga nung binanggit nitong event na to, nag-iisip kasi sama, di po ako nagbibiro. 2 araw, kaya hindi ako nakapunta ng Caroline. Sobrang sama po ng pakiramdam ko. Bumagsak talaga. Actually, gusto ko na magdahilan ko yun. Pero sabi ko kay gusto ko sumama doon. Kasi sabi ko, sigurado ako mag-i-enjoy ako doon. Tapos nung time nung Saturday, Friday, nandun tayo. Ano pa rin, sabi ko, Lord, nung pinagabihan nun, inaapoy ako ng lagnat, di ko alam, makakatind ako ng sabi. Sabi ko, Lord, meron po kaming event na, and kailangan po ako doon na mag-serve. Tumulong doon sa Ayun, after nun, okay. Dito na ako ngayon eh.
Parang hindi ako nilalaglit no ilang araw. Sabi ko, bakla sila talaga, Lord. Parang, diba yung kinukwento mo rin ng worship encounter, diba kuya? Hindi kami makapag-ensayo dahil may sakit si kuya nun. Grabe yun siya mga, yung mga ganun po na simpleng Ayaw na nilang mag-zoom lang. Mamaya ulit. Sa dagat. Alam ko gusto nila. Hindi, dito lang sila sa baba. Oo. serve our Lord. And we are very thankful for this community. Sa po ng aming pamilya, no? Nakita po namin talaga yung growth ng bawat isa. Sabi nga, tama yung sinabi ni Kuya Mike sa verse eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Kristiyano ka pero mag-isa ka. Walang ganun. Yes, walang ganun. Walang ganun, guys. You will never be spiritually mature. Tama. Walang maturity at walang accountability. So, yung mga nangyari po ngayong taon na to, ano to, kayo po, Pastor, and kayo, Kuya Mike, family, alam niyo po ba, kami nila Miko, nagpe-pray kami. Sabi namin, Lord, kayo po mag-provide ng mga ministry workers sa church na ito. Yung po prayer namin. Yung pala, may prayer pala na tinupad sa Panginoon sa inyo. Sa inyo rin. Nang naging answered prayer din pala din sa prayer namin. Kaya sabi ko, ibang klase ka, Lord. Parang, alam niyo yung master, ano siya yung talaga namin. Grand River of all things. Tingin ka pa nga lang dyan eh. Nakikita mo nga, pakaganda ng tanaw. Yes. Yan, so parang hindi ba ako dito sa churches kasi sa atin minsan lalo pag involved sa ministry, hindi mawawala na may conflict. Pero minsan may time na parang hindi mo alam na ikaw lang pala yung nakakaroon ng conflict. So sa akin yung time na may mga pinakamisan ako ng feeling ko, lagi ako kumukonta. Pero ako lang, so a-advance ko Faith siya. Dalawang tawa actually sa sa akin si Grounded. Kung na si Faith sabi niya, anong gusto mong gawin? Eh, Diyos na naglagay sa kanila sa posisyon niya. Para na sinabi niya, Pastor, na gusto nyo na lang, ano ba yung ginagawa nila mabuti? Pangalawa, si Jethro, very thankful ako kasi ito yung little bro ko na adopted brother na nagsabi sa akin na kung lagi mainit ang ulo ni Kuya Jeff, ngayon lang yan. Sabi niya, mas maraming beses na nakita ko sa hindi mainit ang ulo ko baka magkakapit sa isang kakanan. Hindi ko makakalimutan yun kasi yung mga, like sometimes, tayo rin yung kailangan kahit kung nakikita natin yung community worker natin or even kahit hindi mo sa ministry na medyo nagsiswing palayo, then let's do something about that. Huwag ka tayong mahiya kasi pag-Jesus. Kita yun. Yan lang. Na magkapos na. Amen. Pagkatapos nila mag-agsigasan, tatawin natin. Ang ganda. Good job, Kuya Mike. Okay, thank you. Mukhang ano, Pastor. Mukhang merong atin na extra sa ano. Yes! Hindi na lang daw Pastor Michael. Oo, Kuya, ganda. Marami. Lagi niya sinasabi. So, we wanna be the fish na. Yes. Ikaw kayang kumukontra. Ha? Hindi malalim po. Lakas ng alon.